Update sa aming ika-35 days old na mga piglet. Ito po ay alagang BMP 100. Ngayong araw, January 27, nagwalay po kami. Ika-35 days old po nila mula nung ipinanganak last December 22, 2024. At eto na ang araw ng aming pagwalay o paglipat mula dyan sa kanilang nanay papunta sa kabilang pig pen kung saan sila ay aming ipapatining. Ngayon po, nasa 7 na piglets lang po ang naiwan rito sa 13 na anak po ng aming inahin. Dahil sa kasamaang palad o sa nakakalungkot na pangyayari, last December 25, namatayan po kami ng 6 na piglets dahil nga po sa busy. Dahil nga po ay araw ng Kapaskuhan, hindi po napansin ng aking tiyahin na ang aming inahin po ay wala po palang gatas. Kung baga, nabinat po ito sa kasabihan po dyan sa amin sa probinsya. So, hindi po naagapan. Hindi po agad namin nabilhan ng gatas yung mga piglets, kaya na-dehydrate po sila. Yun, namatay po yung 6. At ang kagandahan naman sa naiwang 7 po na ito, ang lalaki po nila sa edad nila na 35 days old. Mapapansin po ninyo na talagang kasing haba o mas mahaba pa sa braso ng aking tiyahin yung mga biik na yan sa edad nila na 35 days old. At ang kagandahan po nito, hindi naman po kami nalugi doon sa namatay na 6. At mayroon pa rin po kami kahit papano na kikitain dito sa 6 o sa 7 na piglets na ito. Kaya po 6 dahil yung isa po dyan ay bayad po namin yan sa similya na ginamit po namin sa pag-AI sa aming inahin. At yan po yung kukunin ng may-ari ng similya, at yung matitira na 6, yan naman ang malinis na para sa amin. Pero ngayon napagdesisyonan po namin na hindi po kami magpapatining sa bats na ito at may-ari na po lahat na yan. So i-dispose po namin yan. Kung mapapansin po ninyo, ayan, sa edad nila na 35 days, ang lalaki na po nila. Hindi na po ito bababa sa 15 kilos bawat isa dyan. Malalaman po natin yan after 10 days kapag na-dispose na po namin ito. I-update ko din po kayo. Kaya pala kami na-delay sa pagwalay ng mga biik na ito. Dapat nasa 28 days to 30 days ay magwawalay na po kami. Pero inabot sila ng nasa 35 days bago magwalay. Dahil nga po nagka-problema, nagtai po ito. Dahil nga po nakakain po sila ng pagkain ng kanilang nanay na lactating feeds. Yan po ang disadvantage kapag mababa po yung pinagkakainan ng aming inahin. Pero meron na po kaming paraan dyan paano namin maiwasan sa susunod. Dahil upgrade po kami ng aming pig pen na paglalagyan namin ng aming sow at ng aming mga piglet, lalo-lalo na sa gestating pen at saka sa farrowing pen. Abangan po ninyo ang pagbabago na amin pong gagawin. Mapapansin po ninyo, pagkatapos pong kumain ng aming mga piglets, ayan po, palit-palitan po silang umiinom ng BMP 100 na nandyan po sa jug. At hindi na kami nahirapan para turuan silang uminom dyan sa nipple drinker dahil natutunan po nila kaagad dahil dumidede pa ito sa kanilang nanay. Kaya akala nila, yan ay parang dede lang din na pinag-aagawan nila. Sa next na upload po, i-update ko sa inyo kung paano namin ginamot yung aming mga piglets na ito na nagtae. Gamit po ang Sulfar QR. Kahit anong uri ng inyong mga alagang hayop na nagbabasa po ang kanilang dumi, Sulfar QR po, napaka the best at effective. Number 1, wala pong ibang hahanapin na Sulfar QR. Gawang Battle Cup. Sa Battle Cup, lagi kang lamang. Sa vitamins naman na gamit namin ngayon, BMP 100. Gawa ito ng Pharma Bet. Alagang angat, alagang tapat.